Hello! What's up mga ka-baby out? This is your midwife Grace of Entrusted Hands Birthing Station and I hope everyone is doing great today. Kamusta na kayo? Medyo natagalan tayo mag-upload ng video pero babawi ako ngayon sa inyo. Medyo na busy lang. So for today's video, meron tayong mga sasagutin sa ating Facebook page na mga questions. Actually, this is a personal message from our patients na nakakakita ng ating page and their common questions. So kung interested kang malaman kung ano yung mga common na tanatanong sa akin sa ating Facebook page, please do watch this video up until the end. Huwag mo munang i-skip at baka mamaya nasagot ko na yung tanong mo. So yun na nga, I have this, actually ano na sila parang tatlo na silang patient na nagtatanong sa akin, paano daw sila mabubuntis? So, ang question kasi para sa akin napakahirap sagutin kasi it will depend dun sa katawan na it varies, depende sa katawan ng babae. And of course, depende rin sa partner nyo. Meron kasing magpartner na hindi agad nagkakanak, meron namang ang bilis lang na magkaanak. Of course, it varies also sa age, kasi habang umiidad yung babae, there is a lesser chance na makabuo ng baby agad-agad. So, it depends on the age. And of course, yung lifestyle. Lahat marami tayong pwede i-consider pagdating sa fertility. Alam nyo ba yun? So, i-generalize ko na lang siya, Kasi I had one patient na nag-question sa akin. She's actually 19 years old. And then I have one like around 36 years old. And the other one is 23, basta nasa 20s. So iba-iba sila ng history kung bakit nahihirapan magkaroon ng baby. So ngayon, bibigyan ko kayo ng mga general tips. Para sa akin, general tips lang siya regardless of age. It will be applicable kung talagang gusto nyong magkaanak, Yung pinakaunang bina-advise ko dyan is yung inyong lifestyle sa pagkain. Kasi sa panahon ngayon, hindi na ganun ka healthy para sa akin yung mga kinakain natin. There are lots of artificial foods and a lot of artificial flavorings na ina-add sa pagkain. So that is probably one factor kung bakit nagbabago rin yung rate ng fertility ng katawan ng tao, ng babae. Kasi sa kinakain. So yan. Dyan kasi nag-uumpisa yung PCOS, if you are common with that. I do have a PCOS, by the way. And yung mga ganong case, pwede naman nating i-control pagdating sa lifestyle and the pattern of eating and all. Sa diet. Ayan. So, sa mga mommies or mga babae na kagaya ko na may PCOS, nasa pagkain din na kinakain natin yung pagkabawi natin ng fertility natin. So, yun. The other thing is yung routine natin sa pag-exercise. Ayan. And pagdating dyan, ako naman aminado ko kasi hindi naman ako very active na tao. I do walks, very minimal, minsan lang. Pero masipag ako maglakad. Disclaimer. So, it will still depend on the rate of your activity, Pero hindi ko naman sinabing magpakapagod sa pag-exercise. Yan, ipoprogram nyo yan. The other thing that might help is yung mga bisyo, vices like smoking, drinking, regardless if it's occasional or regular smoking, yan. That's one factor kung bakit nahihirapan tayong magkaroon ng baby. Kasi na rin yan may mga chemicals na nakahalo sa yosi at saka sa yosi at saka pag-inom ng alak. So, ang magandang gawin dyan, kung gusto nyo talagang magkaroon ng anak and you wanna be healthy, unti-unti, gradually nating i-stop yung mga vices natin na yan na hindi maganda talaga sa katawan. Yan. And the last thing that I wanna advise you is, of course, mag-consult ka sa iyong healthcare provider, sa iyong midwife or sa iyong OB para mabigyan kanila ng tips and of course kung talagang
nahihirapan, meron naman silang mga medications and other ways to get you pregnant para lang matulungan kayong magkaroon ng supling. And most of all, huwag nyo kakalimutang manalangin mga ka-baby out kasi always remember na ang mga bata o ang mga baby, ipinagkakatiwala lang yan sa atin ng Panginoon. Ngayon, sa aspect na ganyan, walang impossible sa Panginoon. Kapag talagang nakita niya na you're worth it to be entrusted with a baby na kanyang ipinagkakaloob sa bawat mag-asawa, magkakaroon ka niyan. Given na ka naman, healthy person and nag-consult ka sa OB mo. So, I am pretty sure that the Lord will provide you or will give you an entrusted baby. Yan. So, yun lang mga ka-baby out yung madalas na sinasabi ko sa mga patients natin na nagtatanong nung specific question na paano ba mabuntis. Kung ikaw naman ay may different na katanungan or may specific ang tanong, please do not hesitate to send us a message sa ating Facebook page and also sa page na to, no? Sa video na ito, you can post your comment para masagot natin yan. I usually do kapag sa page kayo nagtanong and mahaba yung explanation, tinatawagan ko talaga. So, kayo mahihiya. I-PM nyo lang po kami. Ano po? So mga ka-baby out, if you do love this video at may natutunan ka sa ating video for today, do not forget to hit that heart icon at i-hit mo na rin ang plus sign para ma-update na kita sa mga susunod kong i-upload na videos. At kung nasa YouTube naman kita, don't forget to click that subscribe button and i-hit mo na rin yung bell icon para ma-notify kita na meron na tayong mga updates sa ating YouTube account. Kung may mga additional questions ka pa, ito yung mga contact numbers natin sa taas and ang ating address, ayan po. Pwede po kayong bumisita dito sa ating clinic. We are open for check-up 9 a.m. to 7 p.m. daily. And kung gusto nyo pong makausap specifically ang ating OB, she do have a schedule of every Friday, 11 a.m. po dito sa ating clinic. Ayan. Again, mga ka-baby out, this is your midwife Grace of Entrusted Hands Birthing Station and we provide you with quality maternal care. Hanggang sa susunod, mga ka-baby out, see you and take care!